Batay po sa datos raw po ng DOLE, nasa 63.38% lamang ang wage compliance rate sa Region 2. Pinakamababa raw po sa lahat ng rehiyon. So, sabi naman po, no, nito pong si DOLE budget sponsor Aurora Lone District Representative Romel Angara, yun pong malaking agwat sa compliance rate ng Region 2 kumpara sa ibang rehiyon tulad ng National Capital Region, Cordillera Administrative Region, and Region 1. No, nakikita raw ho, no, bati nga ho sa datos, 99.97% ang compliance rate sa NCR, 95.85% sa Cordillera, at sa katabi ho nating rehiyon rin ho ay 90.46%. So, yan po yung pong malaking tanong. Habang maganda yun pong compliance rate sa buong rehiyon, nananatiling mababa raw ho yung tala ng Region 2 when it comes ho rito na 60.38% lamang, no? So, when it comes dun po sa minimum wage, no, sa NCR, if you remember, 695 na ho yan para sa non-agriculture sector at 658 para sa agriculture sector. Samantalang sa Region 2 naman, mas mababa, no, 480 para sa non-agriculture workers at 460 para sa agriculture workers, mga kabombo. So, kaugnay ho rito, no, sa compliance, no, para ho dito po sa nasabi pong minimum wage, nakaugnayan ho natin, no, si Regional Director Jesus Elpidio Atal, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 2. No, ano po ba yung reaction ho niya kaugnay ho rito? At narito, pakinggan ho natin yun pong pahayag ho niya, mga kabombo. Yung figure na yan ay as of July yung na-pick up nila. But as of September, 85% na ang compliance natin dito sa region. Kung sinasabi nung figure na yung 62%, actually, talaga, mababa yun. But then, ngayon sa atin, as of September, the month of September, kung na 85% na tayo sa compliance, actually, tataas pa ito. Dahil nakatutok po ang ating mga labor inspector at saka sa assistant labor inspector dun sa compliance, dun sa mga gaps sa ating TAV sessions. Actually, kaya mababa, hindi yung regular inspection, kasi sa regular inspection mataas yung ating compliance rate. Pero ang mababa dun sa micro businesses na tinatab natin yung TAB sessions, technical assistance visit na sinasabi natin na ino-orient nila natin yung mga small businesses, those employing less than 10, para maka-voluntary comply with the standards, especially the minimum wage. So yun yung one natin. Natanong ito sa Congress dahil nga yun yung nakalap nila, yun nakuha nilang data, but the updated data is we are now 85% and going higher until we reach about 90%. So we are now already 85% as of September, and pag dating ng October, we might reach the 90% compliance. Opo. Yes, sir. Sir, doon po sa binabanggit ho ninyo ay for voluntary compliance. So, ibig sabihin, sir, parang pwede silang sir, hindi mag-comply talaga? Hindi. Kung hindi nag-comply yun, kung na yun, magiging kaso. Sa mga small businesses, less than 10. I-subject namin ulit sila sa inspection. So parang maging regular inspection niya. Ang regular inspection, we are given 20 days to comply. After 20 days, if you cannot comply, that will be subjected into a case. Magiging translated into a case. Mahiring yan ng 2 settings. After 2 settings, mag-i-issue ang regional director ng order of compliance to let these employers comply. And if they don't, if it becomes final and executory, we can attach the properties of
the owners, the businesses, or we can garnish even their bank accounts Opo. just to comply, just to satisfy the order of the regional director. Opo sir, and syempre when it comes sa mga small businesses kanyo ho ay isa-subject ho sila, pero pwede ba silang maging excuse dun sa wage increase, sir? Actually, those employing less than 10 at saka registered sa Bambi, yung barangay business, sa GTI, are exempted from the minimum wage. So, yun, basta may registration sila ng Bambi, i-present to us, and then they apply for exemption, then the RTWPB will evaluate it whether the reason is is valid. Kung meron naman siyang registration, then they will be exempted. That will be forwarded to the dole for them, or the employers can present during inspection the registration for Bambi. Opo. Sir, balikan ko lang yung paliwanag ko ninyo kanina. Kaya po siya mataas last July ay dahil po naisama yung mga small businesses employing less than 10. Tama ho ba? Yes. So, yun yung overall kasi ang inspection program, kasama yung small businesses. But they're not part of the regular inspection. They are, ang strategy natin, instead na inspect natin sila, itab natin sila, kausapin natin sila, i-orient natin sila, kung paano sila makakomply sa minimum standards. So they are voluntary na hinihikayat pa rin, sir? Hinihikayat nating voluntary. Meron nga sila ang output nila doon sa tab session is their action plan na i-comply nila yon within a specified period with a maximum of 90 days pa nga ang binibigay sa kanila. Saka lamang po magiging case? Hindi. Sa tab, hindi. Kung hindi sila nag-comply, subjected to regular inspection na sila. Opo, sir. Sir, syempre, when it comes ho kung sakali man na hindi man ho kasali yung pong mga small businesses turon sa datos last July, considered ba na mataas yung supposedly compliance sa region? Yes, if it is regular inspection, it's more than 80. Ang nagpahila lang yung TAV. Kasi hindi naman always available yung mga training institutions to train the like yung first aider at saka safety officers. Kailangan kasi requirement yan, kung kadalasan ang findings wala siyang safety officer. O wala siyang first aider. Kailangan magkukuha pa yan ng training. Kukuha pa sa Red Cross at saka kukuha pa sa training institutions yan, matrain sila bago nila i-present sa amin na compliant sila na sa ganon. So mas mataas po ang violation sa mas mahirap i-comply yung ORS kasi pag standards kasi kung benepisyo lang, ibigay mo lang, tapos na, ipakita mo na ni-receive, at saka okay na yon. Pero yung OS, kailangan mo ng OS violations, kailangan mo ng training certificate Opo. Yes, sir. And so far ho, sir, binabanggit nyo more than 80 na ho kayo. Paano ho yung 15%? Opo, 15%, sir. Ano po yung reason nila bakit hindi pa rin ho nakakapag-comply? Yun nga, they are still scheduling their trainings. I mean sa malalaking establishment, sir. Ano? Yung compliance sa mga malalaking establishment, sir, yung 15%, kanyo ho? Hindi malalaki yun. Mas karamihan maliliit. Oo. Ano raw ho yung rason nila? Yung training lang ho? Yes. Kasi kaya nilang i-comply yung benefits Oo. Pero yung OS training, yun yung problema.
Kaya nga, doon sa hindi nakakaintindi, doon sa nabalitaan nila na gano'n, sabihin nila, uy, kung na yan, hindi ginagampanan ng Department of Labor yung kanilang trabaho. Hindi sana ganun yung pagtingin kasi dapat tignan nila yung violations. Ano ba yung hindi nako-comply? Ang hindi nako-comply kadalasan dyan yung mga safety officer training at saka first aid training. Hindi yung minimum wage sa saka kasi binabayaran yon. So yung datos na lumalabas, hindi siya pang minimum wage lang, pati lahat na yun? Hindi. That's not true, no? That's not true. Dapat ganun yung tingin natin. Compliance rate sa kanyan, sa entire labor standards yan. Yung mga kasama na ang occupational safety and health. Opo. Sir, ano yung mga measures nyo ngayon para mapataas ho ito? Ano yung mga activities? Actually, we are conducting employers forum. At tapos na kami sa Cagayan, natapos na sa Nueva Vizcaya dahil sa bagyo na postpone yung ating Quirino. And then sa N10 sa Isabela naman ang ating employers forum. Hoping na yun nga yung mga pupunta ay yung mga may mga violations para makuha natin, matulungan natin silang makapag-comply. Actually, kasi ang Department of Labor hindi na yung gaya ng dati na enforcement na parang police. We encourage developmental compliance, which is voluntary compliance. Pag hindi na nila kaya yon, then that's the time that we go on yung na talaga compulsory letting them comply. Ang approach kasi natin sa inspection ngayon ay developmental. Voluntary compliance. We encourage them to comply voluntarily. But if they don't, then that's the time that we let them we use the hard arm of the law in letting them comply. Opo, sige sir. Sir, any message na lamang ho sa mga kababayan ho natin, especially now at meron na naman po palang pinag-uusapan na possible another wage increase po. Yes, oo. Sa lahat, sa publiko, gusto kong ipaalam na ang Department of Labor at saka yung RTWPB ay ginagawa naman po natin ang ating trabaho para tingnan kung ano yung nararapat na minimum wage para dito sa ating region. At saka sa employers naman, sana makikooperate kayo sa opisina, sa Department of Labor and Employment, mag-comply kayo. Lalo na yung mga maliliit na negosyo, sana makinig tayo sa atin, pumunta tayo sa ating mga town sessions para malaman natin kung paano tayo makapag-comply. Ang Department of Labor, gusto kong ipaalam sa lahat na ang Department of Labor ay kasangga at partner ninyo sa inyong mga negosyo at yon, tulungan namin kayong mag-comply. That is without siguro compromising naman ang rights of workers. Tinitignan po natin ang sabi kasi nila parang may bias kami sa workers. Ang hindi po ganoon. Ang sa amin is kung ano ang nararapat para sa workers i-enforce natin at kung ano naman ang dapat ibigay ng mga employers ipapatupad po natin. Alright. Okay, so yun ho mga kabombo yung panayam ho natin with Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., ang Regional Director ng Department of Labor and Employment. Siguro, ipagpalagay na ho natin na ito nga po ay syempre sa region ay mataas yung compliance order as to dun sa minimum wage. No? Pero yun nga po, no? Kung yung datos, mga kabombo na 68%, no? At ikukumpara mo sa 99% sa Metro Manila,
malaking agwat ho yun. Kahit pa sabihin na ho natin na, teka, hindi lang naman yan minimum wage, kundi kasali na dyan, yun pong kaugnay dito po sa compliance sa mga pagkakaroon ng safety officer, no, sa isa hong gusali establishmento. No, well, napakalayo pa rin ho yun. No? So, kailangan pa rin ho na i-bridge yung gap na ito. No? Regardless, kung yan po ay patungkol ho dito po sa pagkakaroon ng mga safety officer. So, ibig sabihin, no, mas compliant pa yung napakaraming mga establishmento sa Metro Manila kaysa sa mas kakaunti dito sa region. Ganun ho ba? No, when it comes ho riyan. Alam nyo ho, when it comes dun sa usapin ho ng safety, ang pag-uusapan, syempre, kailangan ho nating tingnan rin ho dyan, yun pong sa aspeto ho ng mga empleyado. Kasi baka mamaya, no, ayaw naman ho natin na mangyari yung pong kagaya nung nangyari ho sa Cebu, 'di ba? Na parang wala hong kaalam-alam sa batas, yun pong nagpapatakbo sa isang BPO company. No, ayaw naman ho natin 'yon. Na hindi man niya lang alam yung pong batas kaugnay ho dito po sa safety ng mga manggagawa. So kailangan ho alam ho ng mga bawat isa ho yan. No? Yung akalain nyo sa Cebu, after nung earthquake, meron daw pong isang BPO company, no? Pinilit pong papasukin yung mga empleyado ho nila kahit na 6.9 magnitude earthquake yung tumama sa kanila. Sinarahan pa yung mga exits. So, malinaw na paglabag sa batas ho yun. Especially kaugnay ho dun po sa labor safety, di ba? No? Yung pong sa labor safety na binabanggit ho natin, meron pong batas ho yan dito po sa atin hong bansa, mga kabombo. Yung pong occupational safety and health standards. So, kahit na simpleng bagay ho yan, kailangan hong i-comply. No? Una, para ho maiwasan yung mga ganun pangyayari. 'Di ba? Na hindi parang walang kaalam-alam yung pong sabi ko nga yung pong nagpapatakbo sa isa kong BPO company ho roon na pinilit pang papasukin yung mga empleyado. Parang wala ho silang kaalam-alam sa batas. No. At syempre para ho aside from pagkakaroon ng awareness no sa mga batas ay sa pamamagitan na rin ho ng mga actions na yan, may iwasan na may mga napapahamak na mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Especially yung risky na mga work. Halimbawa, sa mga manufacturing, sa mga construction, at kung ano-ano pa. Ano, kailangan po ay parati pong i-consider yung pong safety ho riyan, mga kabombo. So again, no, yan po ay patungkol ho dito po sa usapin ho ng safety, kung yun pong safety. Pero sabi naman po ng Department of Labor and Employment, kung yung July, ganun po yung datos, tumaas naman na ho yan as of September. So that's one thing, no, na magandang bagay naman ho, mga kabombo. No? And syempre, when it comes dun sa, naman daw po, dito po sa sweldo, no, talagang mataas naman talaga yung compliance. No? Yung nagpapababa lamang daw po yung pong kaugnay ho dun sa mga ganun, yung pagkakaroon ho ng mga structures for safety ng mga empleyado, no. Halimbawa, meron pong safety officer dapat ganito ganyan, no, and mga procedures as to safety and other things pa po na welfare ng mga manggagawa. So yun lang naman daw po yung nagpapababa at hindi naman daw po yung pong mismong minimum wage. Pero kahit na ganon, may mga non-compliant pa rin ho. So sana po mag-comply naman ho. Kasi sabi ko nga, pinag-uusapan na naman ho natin rito, yun pong panibago na naman ho na wage increase. So and yet, ang kwan ho sa ngayon, ito pong napapakinggan ho natin sa ngayon, meron pang kaunting bahagdan na hindi pa po nakakapag-comply sa minimum wage. So sana, no, doon sa mga hindi po nakakapag-comply, mag-comply na ho kasi pinag-uusapan na naman ho natin panibagong wage increase, 'di ba? So paano na lang kung may mga panibago na naman ho? So 'di ba, di mas lalong hindi na ho kayo makakapag-comply.
Kung sakaling naman ho na excuse ho kayo, no, na exempted ho kayo, pwede ho kayo mag-apply. No, may mga exemptions naman kapag maliliit ho masyado ng mga negosyo. No, pero kung medyo may kalakihan naman na ho yung negosyo ho ninyo, kailangan ho compliant ho kayo doon po sa mga existing minimum wage. Anyway, oras ho na